Oy, boss. Kinuha ni boss barat. Ana. O, ayan na siya. Mula 2 gulong patungong 4 na gulong, paano ko nabili at naibenta ang Toyota Vios. So matagal na akong nagbabay in sell ng motor at sa loob ng ilang buwan naipon ko ang tubo mula sa mga naging bentahan ko. So dito guys, may partner po tayo dito. Sa halip na gastusin ko yung aking tubo, naisip kong i-level up ang laro. Pumasok sa 4-wheel flipping. Dumating ang pagkakataon nang makakita ako ng isang Toyota Vios na pasok sa budget ko. Maganda ang kondisyon, maayos ang papel at alam kong may potential itong maibenta ulit nang may kunting kita. So ginamit ko ito pansamantala ng saglit para masubukan at masigurong sulit ang deal, tapos inumpisahan ko na ang pagbebenta. Okay, so sa pagbebenta na naman, maraming paraan kung paano tayo makakabenta dyan. Okay, so hindi naman nagtagal, may buyer na rin akong nahanap. So yung ating buyer nagustuhan agad. Ayan, so tumawad siya, kunti lang po yung ating tubo, pero ito nga kahit maliit lang ang tubo, ang mahalaga ay umiikot ang pera at patuloy tayong natututo sa larangan ng buy and sell. So ganito talaga sa pagbabay and sell mga boss. Ayan, so kailangan diskarte, tiyaga at tamang tiyempo lang. So ito na naman guys, so bali itong Vios is nakita natin ito sa marketplace at nagkataon na tayo ay taga Baguio. So inakyat po natin agad sa Baguio kasi so ang may-ari po nito, nadatnan natin is isang pastor po yung may-ari nito. Ayan, so pag-check po natin, nako, swabing-swabe po siya. Fresh po yung kanyang makina, wala po tayong masabi. Meron lang siyang kunting issue pero hindi naman po yun as in. Ayan, so nagkadilan po tayo and then syempre pagkakuha po natin, drive na po natin agad. Ayan, so ito sinigurado natin na maayos ang papilis bago natin ito babayaran. So okay naman po yung kanyang mga papilis at maayos po yung pag-transact natin. Ayan, so inuwi natin. So pagdating natin, inayos natin yung mga minor issues at nilinis ito para mas presentable. So ang ginawa nga natin dito, inilista natin ito sa marketplace, tinarget ang tamang buyer at nagbigay ng tamang presyo na may kunting patong para sa tubo. Okay, so may ilang nagtanong pero yung final buyer mabilis nakipagkasundo kasi nga maganda po yung unit at sok sa budget niya. So nagkasundo tayo sa presyo, nagbayad siya, inaayos. So bali yung taong nakabili din sa atin is trupang buy and sell lang din po siya. Ayan, so mababa lang po natin ito ibinigay pero at least kahit kunti nga yung ating kita, ayan, maibibili ulit natin sa ibang unit na pwede nating pagkakitaan. Ganun lang po yung isang diskarte natin guys. Ang isang kagandahan pa kasi dito guys is ginagamit po natin, ayan, so pang daily natin. Ayan, so marami na rin pong nating napasyalan, na ikutan, napuntahan. Ayan, so habang tayo ay naghahanap po ng tamang buyer. So yun po. Naisipan rin kasi natin instead na tayo ay mag-arkila, di ba? Mahal po ang bayad ng arkila ngayon. So dito na lang po natin nilagay yung imbes na pang-arkila natin. At least kahit papaano may kunting tubo tayo. At syempre ang gusto natin is mabilis ang ikot ng maliit nating puhunan at yun naman ang mahalaga sa buy and sell. Hindi palaging laki ng kita kundi bilis ng daloy ng pera. Sa bawat deal nadadagdagan ang experience at mas lumalawak ang diskarte. On to the next flip nga, ika nga. O, ayan na siya.